Sa testimony niyo, alin yung para sa'yo, alin yung pinaka-remarkable na abutan ng pera? Isa para sa akin yung ano ko doon sir is yung nagde-deliver sa mga media po. Hindi ko lang banggitin sa tamang panahon ko na banggitin po. Ano po yung pinaka-unforgettable na maleta delivery o ibang mga nasaksihan nyo patungkol sa corruption? Sir, I'm Renny Boy Julian. Sir, ang participant po dito, ako po yung yung nasa picture na nasa aeroplano na doon. Ako yun na minsan ginamit din nila trolls na iniba yung tao. Ako po yun, yung picture na yun, yung ano yun. Kayo po, ano po yung pinaka-unforgettable na maleta delivery o ibang mga nasaksihan nyo patungkol sa corruption? Sir, I'm Renny Boy Julian. Sir, ang participant po dito, ako po yung yung nasa picture na nasa aeroplano na doon. Ako yun na minsan ginamit din nila trolls na iniba yung tao. Ako po yun, yung picture na yun, yung ano yun. So, bali kami noon, convoy, full force kami noon eh. Papunta kaming hangar. Maraming malita ho yung 48 malita. Kakantsawan pa nga kami mga kasama namin mga security dahil mabigat no, dahil isasakay namin sa aeroplano. So hindi ho namin alam at hindi ko rin alam kung saan nila dadalhin yung na yun. Kung saan i-deliver yung 48 malita na yun. Yung sa aeroplano na dinala namin na ano. Kasi full force kami noon, mga security, saka mga active na... Para lamang po magkarga ng mga maleta sa aeroplano. Pero hindi ho kayo kasama sa biyahe? Hindi po ako kasama sa biyahe. Yun, kinarga doon sa sa aeroplano. Yung kasama din ako nagkarga doon kasi security driver din ako. Kaya alam ko kung saan yun. Naagip nga yung yung malita doon. Ako po yun. Kaya at saka yung yung kay Sir Garcia, yun nasaksihan din namin doon sa pag-transferan ng pera. Sino doon po si Sir Garcia? Doon sa George George Garcia, Pamalik. ma'am. Sino po si Garcia, sir? Para lang po malinaw. Sir, siya yung pumilik chairman yata. George Garcia. Yes, ma'am. Yan po, nasaksihan po namin na transfer sa kasi ang po kasi doon, ma'am, sir, si Paul sa si Mark na kasi doon eh. Ang doon, nagsasikaso. Pakilinaw, paano mo transfer? Ano po yun, sa sasakyan lang po kasi yun, sir. Nasaan Sasakyan lang, ba yung nakadikit lugar? lang po, oo. Nasaan kayo lugar na yun? Andun lang po sa may parking kami kasi andun lang Parking kami. saan po ito? Sa may Maidas po. Maidas. Ano to, bago mag-election o after election? Ano to, sir? Hindi ko na maanohan kung kailan yung abutan na yun. Year po. Ano pong year? Hindi na po tanda. Okay, Mark. Balikan ko lang sa aeroplano. Sino yung kilalang personalidad na sakay ng aeroplano na yon na pinagkargahan nyo ng maleta? Ang kasi yung aeroplano sir ay ang pagkaalam namin sir kay boss ko yun eh. Oh, Kung ano yun, yung aeroplano na ko yun. Opo, pero syempre may taong pasahero doon. Sino pasahero na? Hindi po na namin alam yun. Hindi nyo rin alam saan papunta yun. Yung Hindi, maleta. sa knowledge ko po, hindi ko po alam. Kasi nagkarga lang sila. Sino po sa inyo ang na-involve sa Paway? Paway delivery? Sa kabila po. Nasa kabila, hindi natin nalaman yung no? Of course, question po, sa pagpaparatang po ng marami or pagde-deny po ng marami na wala hong katotohanan ang inyong mga sinasabi. Tinanong din po namin sa kabila to. Kanino po kayo mas na-offend? Kanino po kayo mas na-offend na sinasabing kayo ay mga sinungaling at ang kredibilidad po ninyo at imahe questionable? At yung sa nagbaba sa amin, saka yung may mga sinasabi na sinungaling sinasabi namin, pero natatakot na siya malaman yung katotohanan na involved sila. At saka yung iba dyan, supporters nila. So, kami wala namang kinikilingan kung sino, basta ang sinasabi lang namin ay katotohanan lamang po.
Sino po sa inyo nakapag-deliver sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez? Kami Sir, Sir, baka pwede pong pakwento. I'm Dante Orbelio. Hawak na lang po. Salamat po. Ma'am. Ako isang driver ni Kong Saldico sa team namin. At the same time, security po. Malimit po ako na mautusan isa sa driver na paghatid ng pera doon sa bahay ni Kong Romualdez. Yung malimit po na yan, every delivery, ilang maleta po? Ang every 3 days sa ang namin, delivery namin, ma'am, siguro aabot ng 10 o 12 malita. Size po? Ang size po ng mga malita nito ay large saka medium. Meron din pong small. Saan po dinideliver? Doon po sa 42 McKinley, then 41 Forbes. Aguado po? Aguado rin meron. Sa Aguado. Opo. Labas po tayo ng Aguado, tawid po tayo sa gate 4. Ito po ay Malacanang office na, ano po? Ito po yung Harapan PGH. po mismo, ma'am. Oo. Kayo po ba ay nakapag-deliver po sa loob ng Malacanang? Hindi po. Ang kwan po, Aguado lang po. Ang pagkaalam ko ay kay Kong Romualdez yung building na yon. Doon po namin dinideliver o binababa yung mga malita. Sino po nagre-receive? Bilang isang driver, ma'am, dahil kasama ko naman si Paul at sa Paul Estrada, yung ni Boss Salde, saka ni itong si Mark Tiksay. Sila na po yung nagbababa doon sa sasakyan. Minsan tinutulungan ko po. Pag nandun na po kami, binababa po. Din sila na pong nagdadala sa loob ng bahay. Yang 10 maleta po na yan, ano pong sasakyan ang gamit? Minsan po yung ginagamit naming sasakyan ay bulletproof na Super Grandia po. Kung hindi yung puti, yung itim po. So pati po yung sa passenger side at yung sa likod, napupuno po yan ng maleta? Passenger Kung side 10 sa likod po. Sa likod? Opo, May kasi bakante po siya, ma'am, sa may likod. bakante sa likod, maluwag po yon. Kasi nakatupi? Pinofold yun. Pinofold Bali, yung ano upuan, sa ano? pagkaan, bali yung ano no, ginawa talaga yung bulletproof na yun na van, Super Grandia. Wala nang upuan sa likod. So, kasya kahit ng mga 15 malita, this size. Tinanggal na po. Tapos may upuan lang sa harap. May dalawa, tsaka yung, bali 4 lang kung makakasya mo. Doon sa nag-deliver kay Speaker Martin, sino po sa inyo ang nakapag-deliver po ng pera kay Congressman Sandro Marcos? Yung dun sa kabila. Sa tingin ko doon. Pero sa knowledge po ninyo, nakapag-share naman na po kayo ng inyong mga experiences, ano po. Yung nasa Paway po kayo, yung pong picture na meron kayo, picture po together with, is it Bongbong Marcos, is it Sandro Marcos, or Lisa Araneta Marcos? Yung actual dito na Sa kabila. sa kabila po. Mhm. So, yung kayo pong mga nandito, ano pong na-deliveran ninyong mga address? Within Manila lang po or meron kayong outside Manila? Sa akin ma'am sa within Manila. Dito po. Ang una, ang pinakamarami talaga yung deliver ko sa akin na experience ko. Simula 2002 kay former Speaker Martin Romualdez po sa 42. Simula nung umupo si boss ng APRO, Chairman of Appropriation, Kailan po? Ano pong year ito? 2022 po. Okay. Noong September 2022, start kami na deliver yung kay dating speaker po sa 42 McKinley Road. Ito po yung nasa tapat ng simbahan? Dito ng banda po. Yung tapat ng salon? Sanctuary. Oo, yung santuario. Before mag-sanctuary po. Before. Okay. Sige. Dali, simula 2022 po, nag-deliver kami po doon. Sa akin na experience po, hanggang 2023
23 ng December. Tapos nung 2024 January, nalipat na po yung deliveries po namin doon sa 14 Nara Street, South Forbes. So doon yun ang Yung imbakan sa loob po. na po yun. Ano? Opo. Kasi pagpasok mo, may gate, tapos pababa, basement. Doon na po yung, kahit makita niyo na po sa picture po yung imbakan po ng ano. Kanino ng po mga bahay malita. yun? Kay dating Mark. speaker po. Dating speaker. Sino po nakapag-deliver kay Stella Kim? Pwede niyo po pakikwento. Pakikwento po. Yung tungkol naman po doon sa pagdi-deliver kay Mami Stella, ako yung driver na naman po doon. So, ang nangyari, minsan nandun si ni Boss, si Atty. Binbiyahe, nakuhanan din po ng picture. Pagka time ng deliver namin doon, pagpasok sa bahay niya, nakuhanan din po ng picture, nandun po sa affidavit po namin. At maliban doon, marami pang bisis na nangyari na nag-deliver kami ng mali-malitang pera doon sa bahay ni Ma'am Stella. Nandun po siya? Wala po siya doon, ma'am. Ang secretary po niya ang nagre-receive o di kaya yung katulong niya. Yung nandun. Nung dineliver niyo yun, sino pa apro nun? Si Kong Saldi o ang apro na si Stella Kim? Di si ano na po, si Kong Saldi po. Kong Saldi. Ako nakapag-deliver po ako since 2022. Elite po yung service po namin. So, hindi bababa sa 10 malita po yun. Dalawang beses ako mag-deliver. Kasama ko si Lando Supat, yung dalawang sasakyan ko yung nag-deliver po. Hindi rin bababa sa 10 malita po. Sir, yung unforgettable experience niyo po tungkol lang mo sa pagdi-deliver ng pera. Ako naman po si Mr. Sergeant Christopher Esquivel, Pakilakas lang po, boses. Philippine Navy Marines, retired. Yung experience ko rin po, kasi ang tasking ko ay security sa backup security. Every time na mag-deliver, kami po ang responsible sa kalsada. So, na-notice ko rin po yung mga mali-malita na yan kasi kami po yung escort. Halimbawa kung magdi-deliver sa ports, kami po yung magsi-security sa kalsada. So, aware po kami sa mga mali-malita na yan. Kaninong bahay o yung nakilala nyo na dineliveran na binakapan nyo? Ang last na ko sa 42 kay dating speaker po na Sir, sino po sa inyo yung nakapag security sa mga ICC prosecutors? Kami po. Ano ho yung napansin nyo? O ano yung medyo interesting doon sa pagsisecurity nyo sa ICC prosecutors? Doon sa level po namin, sa akin lang po, binibigyan lang kami ng tasking ni Mark Tiksay, sa team leader po namin sa Team EC. May isang team kami po naka-tasking doon, security kami, naka-convoy. So, naka-stay kami sa isang hotel, nandun po din sila naka-stay. Diyan po sa Makati, si The Hotel. Marami tong hotel po na naka-stay po sila dyan. Minsan ba nakita nyong nakainuman ng ICC prosecutors ang boss nyo, si Congressman Saldi o iba pang mga VIP? Sa ICC po. Opo, ICC. Hindi po namin nakikita na pag-inuman. Pero yung ICC po, minsan nakita na pumunta sa townhouse po, nakipag-meeting po sila. Alam natin at sigurado naman kami rin na monitor nyo rin kung paano kinidnap si Tatay Digong Yes yung po. mga oras na yun at magwa 1 year na sa March 11. May napansin ba kayo o ano ang naging galaw ng grupo nyo? May napag-deliveran din ba kayo ng male-maleta nung araw ng March 11 o bago mag-March 11 o
after March 11? Kung tungkol sa pag-deliver ng malita po, hindi naman po tumigil yung pag-deliver. Kasi sa isang linggo, merong 3 beses na nag-deliver kami po. So, hindi din namin alam kung para saan yung mga dineliver namin po. Basta yung ano namin na dinala lang namin po doon. Parte po ng trabaho po namin. Hindi nyo ba napansin na pagpapalapit na yung eleksyon, mas napapadalas yung pag-deliver nyo ng pera or nung bago mag-March 11, napadalas yung pag-deliver nyo ng pera? Gaya po nung sinabi ko, parang normal lang yung pag-deliver namin po. Kasi minsan mag-deliver kami bultuhan. Minsan umaabot ng 27 malita. Minsan 3 sasakyan, 4. O iba-iba po. Sa hindi siya masiro sa isang linggo po. Yung kay former Congressman Erwin Tulfo, na ngayon Senator Erwin Tulfo, sino sa inyo ang nakasaksi at ano naging partisipasyon niya dito sa iskandalo? Doon po sa kabilang grupo po. Doon yung po yung may involved po doon. Dito po sa amin, baka sino yung nandito? Ako, wala po. ang question ko, sir, kini-question po kasi ni Senate President, ni Blue Ribbon Committee Chair na si Senator Ping Lacson. Gumawa po siya, naglabas po siya ng computation na ang sinasabi po, hindi daw po makatotohanan yung halagang inyong dineliver. Because kung yun daw po ang amount na nakasaad dun sa size ng mga maleta, by this time daw po, hanggang ngayon daw po dapat sana, nagde-deliver pa kayo. Kaya yun po ang nagagamit na question or panging-question sa credibility ng inyong salaysay. Ano pong masasabi niyo? Ang masasabi ko lang doon, narinig naman ho nila siguro yung salaysay ni Kong Saldi ko, na lahat naman ng kabuuan ng pira na nilabas na natanggap nila ay nasabi na ho lahat ni Kong Saldi. At na yung mga dinideliver naming pera na mali-malita, halos lahat nandun namin dineliver sa bahay ni Kong Romualdez. Bakit po napakatindi ng operation na palabasin kayong mga sinungaling? Yun nga po yung kinakagulat namin, ma'am. Dahil kami na nagsasabi ng totoo dito. Dahil yung mga pira naman na talaga na siguro ay galing sa flood control yon. Wag na naman po nilang pasinungalingan at kami sirain nila. Dahil yung trabaho naman po namin ay bis lang po doon sa kwan ni Boss Saldi. Kung ano lang po yung utos sa amin na i-deliver yung mga ganong mali-malita sa bahay ni ganito, bahay ni ganon, yun lang naman po yung sinusunod namin. At saka yung sinasabi po namin dito na dinideny nila, pawang katotohanan po lamang kasi pamilya po namin yung nakasalalay dito. Nakataya yung buhay ng pamilya namin. Lalong-lalo na yung buhay namin, ma'am, sa nangyaring ito. Kung ano lang po yung sinabi ni Kong Saldi sa ni Master Gutisa nung lumabas sila, pinapatutuhanan lang din po namin yon. Natotoo lahat yung sinasabi nila. At yung kay Sir Ping Lacson naman, wag naman nilang sirain yung credibility namin dahil nagsasabi lang po kami dito ng totoo. Yun lamang po, ma'am. Isa po sa binabato sa inyo, ayusin lang po natin yung camera. Pwede pong sumagot ng sabay-sabay. Ang isa pong binabato sa inyo ay pakawala daw po kayo ng kampo ng mga Duterte. Hindi po, ma'am. Hindi po, ma'am. Hindi po yung totoo. Hindi po kami pro Duterte, ma'am. Hindi rin Opo. kami pro PBBM. Kami neutral po kami na naglalahad ng katotohanan dito po. Wala kaming nasabing bakit saan ba kami nabuhay noon? Sa administrasyon din. Kayo daw po ay parte ng operation na meron ang isang Mike Defensor. Hindi Hindi po yan totoo, ma'am. Kayo po ay iniimpluwensyahan ni Attorney Levy Baligon. Hindi rin po. Kasi katotohanan lamang po ang sinasaad namin dito, ma'am. Wala kaming dinadagdag dito, ma'am.
Yung nakikita namin, kung ano nakita namin doon, kasi gusto namin baguhin na nga, tuldukan na nga itong korupsyon na to, ma'am. Ano ang nararamdaman nyo na sa halip pagtuon ng pansin ng Senado, particular ni Senator Ping Lacson, yung nilalaman ng mga testimonya nyo ay mas nakatuon pa ang isang Senator Ping Lacson na alam natin ring isang pulis, mas pinagtutuon ng pansin na sirain ang inyong kredibilidad. Masakit para sa amin, sir. Totoo, masakit sa amin talaga na kaming naglalahad ng katotohanan at pawang katotohanan lamang ang sinasabi, walain yung kredibilidad namin. What if wala kami sa sundalo, wala kami, pero ganun ang trabaho namin. Kasi hindi mo napatik eh. Wala na kami sa serbisyo, kung tutuusin. Wala na kami sa serbisyo. Nung nag-iwalay pa kami sa serbisyo, may mga programa ba silang binigay sa amin? Wala naman. Yung sa amin na sana, trabaho lang to. Neutral kami. Kung sino yung boss namin, magpaka-loyal kami sa boss namin kasi diyan nabubuhay yung pamilya namin, sir. Sana, intindihin nila at isipin nila yung taong bayan na naghihirap ngayon na sana sa programa mapunta yung budget, napunta sa bulsa nila. Kaya gusto namin matuldukan yung korupsyon na yan. Lalo-lalo na sa flood control. Maraming salamat po.